Amen. Amen. This morning we had a great message. Amen. This morning we had a message about wishful thinking versus prayerful thinking. It was a message para sa kabataan ngayon in the digital age. Biblical reality versus virtual reality. Wasting your time against working your time. Living in fantasy or living in reality, and reality is working hard. Maraming salamat, Brother Joe, for the great message this morning. This afternoon, the absence of our pastor, we have again another preacher who would give us the Word of God. Amen? Please all rise as I call to the pulpit, Brother Maki Laurena. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Are you still excited? Amen. Amen. Alam niyo po, simula pa kaninang umaga, napakaganda po ng mga awitin na ating po napakinggan. And if you will just always notice, or if you will just always focus yourself sa mensahe po ng mga awitin, it is very impossible na hindi ka mapasigaw ng amen. Alam niyo po, dito po sa atin, meron po tayo ditong motto. Ito po ay nanggaling sa ating mahal na pastor. We preach when we sing. We preach when we sing. Alam niyo po, alam niyo yung kanta po kanina, ng solo. It is a very, very, very familiar song, but that song ay hindi naluluma. We have seen and we have known miracles na ginawa ng Panginoon, but the greatest of all miracles is when Jesus saved us. Yan ang isa po sa pinakamagandang ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Amen. At alam niyo po mga kapatid, every time that we go to church, always have that goal or set a goal na hindi ka lalabas ng tahanan ng Diyos nang hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Alam niyo po, kung meron man po tayong pinakamagandang tagpo sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, yan na po yung sa araw-araw ay makilala at mas lalo pa tayong lumago sa pagkakilala natin sa Diyos. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kasi yan po isa sa mga magbibigay po sa atin ng boost na tayo po ay magpatuloy bilang isang Kristiyano. Alright? Kaya nga po ngayon pong gabi meron po tayong pag-uusapan. The message that we'll be hearing this evening, it has something to do with our attitude. Sapagkat ngayon pong hapon or ngayon pong gabi po na ito, tuturuan ko po kayong magmalaki. Alam mo, masyado mo muna kayo mag-isip. Pag pinakinggan nyo kasi yung Tagalog, parang ang pangit kaagad pakinggan eh. But alam nyo po ba, meron tayo sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, there is something within us na dapat po nating ipagmalaki. Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, there is that one thing that we should be proud of. Malalaman po natin yan ngayon pong gabi. If you have your Bibles with you, Joshua chapter number 14. Joshua chapter number 14. Babasahin ko po ang verse number 7. Magsisimula po tayo in verse number 7 down to verse number 12. Joshua chapter number 14, verse number 7 down to verse number 12. Are you there? Amen. Are you there? Amen. The Bible says, 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in mine heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Verse number 9, and Moses sware on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. And now, behold, the Lord hath kept me alive, and as he said, these 45 years,
even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Marami po sa atin ngayon ang nag-aasam-asam ng ganyang klaseng kalakasan. 45 years old to 85 years old, same strength na nanggaling sa Diyos. Amen. Tuloy po natin. Verse number 11. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out and to come in. Verse number 12, now therefore give me this mountain, whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. This is the story of Caleb. Isang tao, mga kapatid, na kung saan same strength ang naranasan niya, walang pagbabago since he was 45 years old up to 85 years old. Now, let's try to take a look kung anong dahilan kung bakit ganito katapang magsalita si Caleb na kahit sabihin niya sa edad kong ito, papuntahin mo ako sa gera, I will fight. Bigyan mo ako ng hindrances, I will overcome it. Tingnan po natin kung bakit siya nagkaroon ng ganitong lakas. Because there is something with him na meron din po tayo. There is something in the life of Caleb na meron po ako at meron din po kayo. Merong isang bagay kay Caleb na kanyang nararamdaman araw-araw at nararanasan niya araw-araw na hindi po iba sa nararamdaman natin at nararanasan po natin araw-araw. And that thing is the thing na kanyang pinagmamalaki sa buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa hapon po na ito. Panginoon, kayo po ang patuloy po na manguna sa aming pag-uusapan. Thou knowest my heart, O God. Alam niyo po, Panginoon, kung ano po ang gusto kong palabasin ngayon, ano po ang gusto ko pong ibigay sa inyo pong mga anak, Panginoon. Just please help me, Holy Spirit, please flow through me and make me worthy, O God, to give your word to these precious people of yours that are listening right now. Both in this auditorium at ganoon din po sa aming pong mga virtual crowd, O God. Just please use me. Whatever praise and glory, O God, na amin pong matatanggap, ay ibabalik po namin sa inyo ito sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap po nito. Just make us worthy also, O God, to receive your words. Open our hearts and open our minds as we listen to your word. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Now, in every day of our lives, brethren, yung naranasan po ni Caleb, sabi ko po sa inyo, ay hindi po yan iba sa naranasan po natin. There is something within him na nagbuboost sa kanya araw-araw to keep doing what he is doing for God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ngayon pong gabi po na ito, not on a negative side, but sabi ko nga po sa inyo, using God's word, tuturuan ko po kayo magmalaki ngayon. Because maaaring namimiss nyo na ang isang bagay na karapat-dapat po nating ipagmalaki sa ating pong buhay. Now, have you ever been in a situation when you once said, ako ang may gawa niyan. Ako ang may gawa niyan. Ako ang dahilan kung bakit nanalo ang grupo namin. Ako ang dahilan kung bakit maganda ang performance namin. Para sa mga fathers, kapag meron nangyari sa inyong anak at pag merong naabot ang inyong anak, ano ang sinasabi po ninyo? Anak ko yan. Ako ang nagturo dyan. These are the common statements ng isang tao na may pinagmamalaki after every accomplishment. And a lot of us have been in that kind of situation.
Meron na dumating na po sa punto ng buhay po natin na once na sinabi na natin, nung nakita natin yung ganda ng ating ginawa, we are very proud na sinabi natin, ako ang may gawa niyan. Ako ang dahilan niyan. Anak ko yan, nakita mo yung nag-perform kanina dito. Oh boy, I can't wait next week. Sa Mother's Day, ilang bata na naman ang magpe-perform dito, ilang Sunday schoolers na naman ang magpe-perform dito, at ilang cellphone na naman ang magtataasan para lang i-on ang camera, at isa kayo sa mga nagsasabing, anak ko yan, ako ang nagturo dyan. Sabi ko nga po sa inyo, these are the common statements na binibitawan ng isang taong merong pinagmamalaki. But I have a simple question para po sa ating lahat ngayong gabi. Have you ever been in a situation when you once said, hey, that's my God. Hey, that's my God. Kita mo kung anong meron ako ngayon? It's because of my God. Sabi ko po sa inyo, may ipagmamalaki kayo. Ayaw nyo maniwala eh. Brethren, we have that kind of thing na nasa atin na po. At sabi ko nga po sa inyo, araw-araw po nating nararamdaman, nararanasan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. But ang nakakalungkot, we are trying to be proud of what we are doing. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag may na-accomplish tayo, we are very proud. Ako ang dahilan yan. But ang tanong ko po sa inyo ngayon, tayo po ba ay minsan na rin naging proud at nagsabing, hey, that's my God. That's my God. Brethren, may I remind you tonight na kung meron man po tayong dapat ipagsigawan at dapat ipagmalaki sa ating pong buhay, yan na po ang mga bagay na ginawa po sa atin ng ating Diyos. You know for a fact na wala ka sa maayos na kalagayan ngayon had it not been for God. You know for a fact na wala ka lang kayang itumbas na kasiyahan na kasama mo ang buong pamilya mong naglilingkod sa Diyos. And I know that you know for a fact na wala nang masasaya sa'yo, kapatid, dahil lahat ng ito ay naramdaman mo nang ikaw ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Then if you know that all that is happening in your life right now, it's because of God, all you have to do is to stand up on your feet and say, that's my God. Brethren, it's about time na tayo po ay maging proud sa ginawa po ng Diyos para po sa atin. Ang nakakalungkot pong isipin, marami po ngayon ang proud sa kanyang ginawa, pero hindi proud sa ginawa ng Diyos para sa kanya. Sabi ko nga po, seldom you will see na ang isang tao ay nagmalaki na itong kalagayan na narating ko ngayon, it's because of my God. Pero marami kang makikita ng tao na magsasabi, nakita mo to? Ako ang may gawa niyan. Nakita mo yung performance ng grupo namin kanina? It's because of me. But, ikaw ba, tayo po ba bilang isang Kristiyano, ay minsan na bang naging proud na sinabi po natin, kung ano ang nakikita mo sa akin ngayon, it's not because of me, but it's because of my God. Kapatid, kung usapang pinagmamalaki lang, wala po tayong kayang itumbas sa kayang ipagmalaki ni Apostle Paul. Wala po tayong kayang itumbas sa edukasyon ni Solomon. Wala po tayong kayang itumbas sa narating ni Paul. Pero ano pong sabi ni Paul? But by the grace of God, I am what I am. Kapatid, sabi ko po sa inyo, it's about time to be proud sa mga ginagawa po ng Diyos para po sa atin. Kaya nga po dito po, makikita po nito this evening, let us once again learn from the life of Caleb.
the unsung hero during the life of Joshua. Maaring sa mga Sunday school teachers or sa mga laking Sunday school, kilala lang natin si Caleb bilang isa sa mga spies na pinadala ni Moses. Di mo ba? Yan lang ang pagkakilala natin. There are few stories about him in the Bible, but there is that one thing that he did to accomplish his very goal in his life, and that is he know his God. He know his God, and not just only he know his God, but he is proud of his God. He is proud of his God. Dito po sa ating pong talata pong binasa, in the text that we've just read, this is the time that Caleb asked for his inheritance. Kung mapansin niyo po, doon po sa binasa po natin, because of his faithfulness sa Diyos, na naging honest siya sa kanyang mga nakita. Truly indeed naman. Sinabi niya naman talaga kung anong nakita nila ni Joshua. Di ba? Sinabi niya kung anong klaseng lugar, anong tao ang meron doon sa lugar na yon. He's very honest. Sinabi niya yan. But despite of all that, ano po ang sabi ni Caleb? At ang sabi ni Joshua, kaya natin silang talunin eh. Wala man tayo nang meron sila, pero meron tayo na wala rin sila. At higit na mas makapangyarihan yung meron tayo kaysa sa meron sila. Bakit? Ano po ang meron ng mga Israelites? Diyos. Diyos. Kaya nga si Caleb, he is very honest. Kaya nga, in return, pinangakuan po siya ng inheritance. Na ang sabi po dito ng Bible, and in verse number 9, and Moses swore on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance. This time, nung sinabi po ito ni Moses sa kanya, he was 45 years old. 45 years old. Nandoon yung peak ng kanyang kalakasan. Nandoon yung peak ng kanyang tapang. Nandoon lahat. Alam naman po natin yan. Alam nyo po yan, mga nasa 40s ang edad. Di mo ba? Alam nyo kung anong klaseng kalakasan ang meron pa kayo. Kaya nga, ito pong storya po na ito, this is regarding when he asked for his inheritance. And on the land that he is asking, noong gusto niya na pong makuha, noong muli niya pong ni-request, during the time of Joshua now, ni-request niya yung inheritance na para sa kanya, the land that he is asking, there stood a mountain called Mount Hebron. Alright? Follow me carefully, brethren. The problem is, that place is not a joke. Hindi po biro ang lugar po na yon. Because Caleb had to overcome and conquer the giants, which is the Anakims. Now, sino po ang mga Anakims? These are the slayers. These are born fighters. Dito po nagmula ang ugat ni Goliath. Si Goliath ay nanggaling po sa lugar ng Gath. Now, what is Gath? Gath is an ancient stronghold of Anakims. Ibig sabihin, mga kapatid, doon po sa lugar po na yon, doon nagtitrain ang mga Anakims. Kaya nga tinawag silang slayers. Kaya hindi basta-basta yung hinihingi ni Caleb. Mga kapatid, follow me carefully. Kung i-imagine niyo po yung lugar, kung 45 years old, pwede pa. But this time, iba na ang kwento eh. Iba na ang picture. Meron na siyang isa, kinukuha niya na yung para sa kanya, yung lugar na para sa kanya. Kaso ang problema, yung lugar na yon ay hindi basta-basta. Yung lugar na yon, merong mga Anakims. And makikita po natin dito, sabi po dito, he had to overcome and to conquer the giants that still dwelt in the great and fortified cities near in that area. Yung hinihingi niyang lugar, merong isang lugar doon na may mga nakatira pang slayers, na may mga nakatira pang born fighters,
na meron pang nakatira na kung saan hindi basta-bastang tao ang kanyang harapin. And not just only, I'm not talking about the people, but the cities were great and fenced. Mga kapatid, pag yan po ay sinabi ng Bible, hindi po yan basta-basta. Hindi po basta-basta. Remember, the walls of Jericho. The walls of Jericho ay hindi po basta-basta. Kaya nga, sabi nga nila, hindi na nila alam kung anong gagawin, kaya humingi na lang sila ng tulong sa Panginoon. At Panginoon na nagbigay sa kanila ng idea how to defeat the walls of Jericho. Tingnan niyo po, in the stories of the Bible, ang una nilang dapat pabagsakin is the fenced city. Kasi kapag napabagsak mo ang fenced city, madali na lang pasukin ng tao. Madali na lang kalabanin. Pero this time, iba. Matumba mo man yung fenced city, aboy higante yung mga nasa loob. Matumba mo man yung mga makakapal na pader at matataas na haligi, matataas din yung nasa loob. Yung pader, walang laban yun. Kapag binunggo mo or anumang gawin mo, anytime pwede matumba yun. Pero yung mga taong malalaki, marami ka pang kailangan gawin para mapatumba yun. And as we notice, brethren, this time, Caleb was 85 years old. When he asked for his inheritance, he was 85 years old. Nahaharap sa isang higante. Imagine, hinamon ni Ralden ng boxing si Sir Dominic. Nakita niyo po ba kung sino si Ralden? Imagine, brethren, hinamon ng isang ganong edad at 85 years old. He was determined. At 85 years old, he embraced overcoming these obstacles and fully believed that he could do so by the great power of his God. Sabi ni Caleb, yeah, give me that mountain. Alam ko may Anakims dyan. Alam ko, fenced city yan. Alam ko, hindi basta-basta ang lugar na yan. But I am determined to conquer and embrace those obstacles na haharap sa akin because I have my God. I have my God. Kung pag-aaralan po natin ang storya ni Caleb, hindi siya natatakot. Wala siyang takot na gumawa ng isang bagay sapagkat kilalang-kilala niya ang Diyos. For 40 years, wandering in the wilderness, just like Joshua, nakita niya ang mga ginawa ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ngayon pa na yung kalakasan ko noong ako ay 45 years old, ay the same na kalakasan ko ngayong 85 years old. Ngayon pa ba ako aatras? Ngayon pa ba ako aatras? Sa dami ng dinaanan namin pagsubok sa wilderness, this is now my time to claim what is mine. Give me that mountain. Caleb, malalaki yung mga tao dyan. Caleb, 85 years old ka na. Anong 85 years old? Walang 85 years old kung kasama mo ang Diyos. Walang Anakims. Nakakatakutan ng isang 85 years old. Alam ko, kaya kong gapiin yan. Because I know that mountain is mine. Because I wholly follow the Lord. Alam niyo po ba that kind of praise, brethren? I wholly follow the Lord. It means he know his God. It means alam niya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Alam niya kung anong klaseng Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ko po sa inyo, Caleb, kayang sabihin ni Caleb, yeah, you may be looking at me like I'm 85 years old na parang wala nang magagawa. But my God can do more. My God can do more. At kung pag-aaralan po natin, kapatid, ang storya ng Mount Hebron, napunta po at the end of this chapter, chapter number 14,
makikita nyo po na napasakamay ni Caleb ang lugar po na yan. And if you will just study and study and study and more, sa Mount Hebron, inanoint si David bilang king. Sa Mount Hebron, inanoint si David bilang king. One of the greatest king of Israel. One man na tinaguriang a man after God's own heart. Inanoint sa Mount Hebron as a king. You see how the place, mga kapatid, kung paano ginamit ng Panginoon? Saan po lahat yan nagsimula? Sa isang persona na merong ipinagmamalaki sa buhay niya. At ang kanyang pinagmamalaki sa buhay niya, it's not material things. It's not physical things. Kasi alam ni Caleb ipagmamalaki ko yung lakas ko. Pwede na ako manghina ng 45 years old Pero bakit the same ang lakas na aking nararamdaman hanggang ngayon? It's because of my God. It's because of my God. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung pinagmamalaki ni Caleb sa kanyang buhay, nasa sa inyo rin po yun ngayon. Nasa sa atin din po yun ngayon. The same God na meron si Caleb is still the same God na meron po tayo ngayon. But the saddest thing in our Christian life right now, we are afraid of involving ourselves in the ministry of God. We are afraid to do some things for God. But we are proud of the things that we are doing. Yun ang nakakalungkot na bahagi, kapatid. Yun ang nakakalungkot na bahagi. Takot tayong mag-involve sa gawain ng Panginoon. Takot tayong gumawa ng isang bagay para sa Panginoon. Pero we are very proud kapag tayo na ang may gawa ng isang bagay. And the problem, kapag ganyan na po, mga kapatid, ang ating ugali, there is nothing excuse on this message. This kind of problem can happen to everybody. Kaya nga kung tayo po ay nasa ganung klaseng estado na ng ating Kristiyano pong buhay, there's one thing na nagiging problema. Mali ang iyong pinagmamalaki. Mali ang iyong pinagmamalaki sa buhay mo. Pera, saglit lang yan. 3 tropa lang yan, ubos yan. 1 tropa lang yan, wala pa kasi ngayon, hindi ko pa nakita. 1 tropa lang yan, ubos na yan. Lalo na sa init ng panahon ngayon, 3 bottled water, 6 na bote ng soft drinks lang yan, kapatid, ubos yan. Ubos yan, kapatid. Fame! Trending ka ngayon, bukas hindi ka na trending. Ano man ang pinagmamalaki po natin sa buhay po natin ngayon, saglitan lang yan. Pero nakita nyo po ba yung span ng kay Caleb? 45 years old to 85 years old, may pinagmamalaki pa. Yung pinagmalaki niya nung 45 years old, pinagmamalaki niya pa rin nung 85 years old. Tayo, yung pinagmamalaki natin ngayon, bukas hindi na natin kayang ipagmalaki. Yung ginawa mo ngayon, na nagandahan ka, at sobrang proud mo, ako ang may gawa niyan. Kung nakikita mo yan, pantay, ako ang may gawa niyan. Bukas, kapatid, may mas maganda na dito. Bukas may mas mabuti na kaysa dito. Kaya nga ang tao walang satisfaction. Bakit po? Mali ang ating pinagmamalaki. But Caleb, Caleb accomplished his very goal. Why? Tama ang kanyang pinagmalaki sa buhay niya. Sabi ni Caleb, alam niyo ba kung bakit ko nakuha yung mountain? Alam niyo ba kung bakit ko naabot ang gantong klaseng kalagayan sa aking buhay? The same strength. Papuntahin mo ako sa gera ngayon, papasok ako. Labas-pasok pa tayo sa gera, pabalik-balik pa tayo sa war, I can still go. Why? It's because of my God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, have you ever been in the situation where you once said, that's my God. That's my God. That's the work of my God. That's the plan of my God. Kaya nga sabi ko po sa inyo ngayong gabi,
alamin po natin kung anong klaseng Diyos ang meron po tayo. Alamin po natin kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglilingkuran upang sa gayon, hindi po tayo matakot gumawa ng isang bagay, mag-take ng isang step para sa Panginoon. What Caleb sees here as his life goes on, kung bakit niya naipagmalaki ang Diyos, because God is a sustainer. God is a sustainer. Pag sinabi po nating sustainer, it means someone who upholds or maintains. Someone who upholds and maintains. Now, this is very important to take note, brethren, in the life of Caleb, kasi dito po, as we notice his story, siya mismo ang nagsabi na yung lakas niya ay hindi nagbago up until to this day, as he speaks with the age of 85 years old. This simply shows how God sustained him all throughout his life. God provides everything that he needs, from the basic physical things to major spiritual things. Kapatid, dito po natin makikita na ang problema po sa panahon po natin ngayon, we don't recognize how God sustains us every day. We don't recognize kung paano po tayo ina-uphold, mini-maintain ng Diyos araw-araw. Kaya dumadating po sa punto ng buhay po natin na natatakot po tayong maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi na po natin nare-recognize kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw eh. How God sustains our life, my goodness, sa init ng panahon ngayon. Kaliligo mo pa lang, pagkatapos mong magsuot ng medyas, pawis ka na kaagad. Kakainom mo pa lang ng tubig, uhaw ka na kaagad. Tumawid ka lang mula Mesol, pagdating mo dito sa simbahan, pagod ka na. It's because of the weather. Or it's just one of the reasons. Marami pang rason ang pwede pong makapagpahina sa atin physically. And most especially, spiritually. Maraming bagay. But the problem here, kung bakit natatakot po tayong gumawa at maging bahagi sa gawain po ng Panginoon, it's because hindi na po natin nare-recognize kung paano po tayo ina-uphold ng Panginoon. Kung paano po tayo mini-maintain ng Panginoon. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, if we will just be honest tonight, lahat tayo dito ay magpapasalamat sa Diyos sa kadahilanan na tayo mismo ang makakapagsabi that indeed, God provides everything that we need physically and spiritually. Marami nagsasabi parang itong init na ito, katumbas nito ay taggutom. Kung haharap ka sa salamin, hindi ka maniniwala, kapatid, na taggutom. Diba? Hindi ka maniniwala na naghihirap ang bansa. Hindi ka maniniwala na meron nangyayaring tagtuyot. Bakit? Ay, akala ka eh. Pag umarap ka sa salamin, abay, hindi nga talaga taggutom. Physically. But how about spiritually? But how about spiritually? Sometimes we recognize God as a sustainer on the basic physical things. Minsan tuwan-tuwa tayo, oh God, thank you for sustaining my life. Maraming nagkakasakit, pero salamat sa iyo, Panginoon, hindi ako nagkasakit. Maraming nagsasabi na sila ay nagugutom. Pero ako sobra pa sa umagahan, tanghalian at tapunan. Meron pa akong midnight snack at tinatawag pang early breakfast before the breakfast. Kumpleto. Meron ka pang snacks before merienda. Di ba? We recognize God as a sustainer physically. We shout amen. Bakit? Alam natin na sinusustain tayo ng Diyos physically.
But how about spiritually? Alam niyo po ba mga kapatid, minsan, binigay na sa atin lahat ng Diyos. Pero alam niyo po kung bakit yung blessing, sabi nga ni Sir Joe kanina, ay nagiging problema pa para tayo ay maging bahagi ng gawain ng Panginoon? It's because we are just focusing on the physical things and not on the spiritual things. Sabi ko nga po sa inyo, kilala natin ang Diyos as a sustainer on the physical things. But Caleb, alam niya, sinustain ang kanyang pangangailangan physically. Nangailangan sila ng tubig? Oh yeah, God gave them water. Nangailangan sila ng pagkain? God gave them manna. Nangailangan sila ng lugar? God put them in the place where milk and honey is flowing. Nilagay sila ng Diyos sa isang lugar na wala nang kakailanganin. Kung tatanungin mo si Caleb, yeah, I know. That's my God. He is my sustainer physically. Pero alam niyo po ba kung bakit mas naabot pa ni Caleb beyond sa physical na kailangan niya? It's because he know that his God sustain him not just only physically but spiritually. Kapatid, sa 10 pinagdala ng Diyos, sa 10 pinadala ni Moses to spy out the land, 2 lang sila ang nagsabi ng totoo. Pwede na sanang mag-compromise si Caleb eh. Pwede na sanang sabihin ni Caleb, Joshua, alanganin tayo dito. Alam mo naman talaga kung ano yung nakita ni, tama rin naman yung sinasabi ng iba eh. Hindi rin naman talaga natin kaya yun eh. Pwede nang mapunta doon si Caleb sa ganung klase sa compromising stage. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon. He sustained Caleb's needs spiritually. Kaya nga naabot niya, na-achieve niya ang kanyang goal. Why? It's because God sustains him spiritually. Fathers, di ba nawawalan ka na sana ng pag-asa sa pamilya mo? Panay ang punta nyo sa simbahan, pero it seems like na parang walang nagbabago. Kung ikaw ang tatanungin, mas gugustuhin mo lang mag-overtime kaysa magsimba. Bakit? God will provide. Pero parang nagkukulang pa rin kami. But, hindi mo tiningnan yung pagkukulang na yun. What you did is you just keep on following the Lord. You just followed God every step of your life. And while you are doing that, sinustain ka ng Diyos. Until now, katabi mo ang pamilya mo sa simbahan na ito. Young people, isa ka sa mga iniiyak ng mga magulang mo gabi-gabi. Sa tuwing nananalangin sila sa Panginoon. At mismong ikaw ang makakapagsabi, pag humarap ka sa salamin, sabi mo, wala na nga talagang pag-asa. Mukhang hindi na, problema ka sa bahay, problema ka sa barangay, problema ka sa lahat. Ikaw mismo ay nawawalan ng pag-asa. Dinala ka dito. Nabahagian ka ng salita ng Diyos, naimbitahan ka, nakakilala ka sa Diyos, yung pagkakaroon mo ng walang pag-asa sa buhay, ay muli kang nagkaroon ng pag-asa sa buhay. It's because God sustained you spiritually. The reason why we are here inside the auditorium together at kayang magbigay ng papuri sa Panginoon, it's because of our God as a sustainer of our spiritual needs. Sabi ko po sa inyo kanina, kapatid, parang Fence City at Anaheim ang mundo na ito eh. Ang daming pwedeng humarang sa'yo at mag-discourage sa'yo spiritually. Markado mo na nga yun ang open sa'yo eh. Sabi mo nga eh, isa na lang talaga, pag ako inopen pa nito, hindi na ako magsisimba. Siya pa yung nakatabi mo sa jeep. Siksikan pa. Mainit pa. Pagpunta mo dito, aircon, tuwa ka na, lumamig na yung ulo mo. Siya katabi mo sa upuan.
Yung tipong malamig na lugar, naging mainit pa rin sa'yo. Ano ang nasa isip mo? Isa na lang talaga. Isang offend pa sa akin sa parking. Isang offend pa sa akin, ako pa ang huli mong bigyan ng pagkain. Na alam mo naman pang bisita yung pagkain. Isa pa. Isa pa. Hindi na talaga ako magsisimba. Ba't nandito ka ngayon? Nakangiti ka pa nga eh. Oh. Masaya ka pa nga eh. Ang bugi-bugi mo pa nga eh. Ang ganda-ganda mo pa rin eh. Masaya ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. Masaya ka pa rin nakakasigaw para sa Panginoon. You know what's the reason? It's because of a sustainer. And that sustainer is, that's my God. That's my God. Kapatid, sinustain ka na ng Diyos, tahimik ka pa rin. Ikaw na yung taong ayoko na, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Normal na manghina ka bilang isang Kristiyano. Darating at darating yan, sabihin na natin ganon. Pero kung bakit hindi mo nararamdaman yan at patuloy ka pa rin naglilingkod sa Panginoon, it's because you have a sustainer God. He always upholds you. Sa panahon na madi-discourage ka na, sa panahon na mauupo ka na sana, sasabihin, anak, tayo! Sa panahon na titigil ka lang maglakad, anak, lakad! Panginoon, hindi ko na kaya, akong bahala sa'yo. Panginoon, masakit na sa aking kalooban. Emotion lang yan. Lakad! Panginoon, ayoko nang maglingkod. Hindi ko na kaya. Anak, tayo! Panginoon, hindi ko na kaya. No! I am your God. I can sustain you. Not just physically, but spiritually. Kaya nga wag na kayong magtaka, kapatid, kung sa panahon ng panghihina nyo, sakto yung mensahe ni Pastor. That's how God sustains you spiritually. Sa panahon na ikaw ay nangihina, sa panahon na ikaw ay lugmok sa iyong kasalanan, kulang na lang pangalan mo ang title ng mensahe ni Pastor. Kapatid, huwag kang magalit. Kasi yan ay pamamaraan ng Diyos kung paano kanya i-uphold at i-maintain ang iyong spiritual na kalagayan. He is our sustainer God. And if you have that God right you, ngayon pa sa buhay mo, kung alam mo na meron kang klaseng ganyan Diyos, ipagmalaki mo, kapatid. Ipagmalaki mo. Say, that's my God. That's my God. Sabi ni Caleb, kung tatanungin niyo ako, hindi sa akin ito. It's because God sustains me. Sinustain ng Diyos ang aking kalakasan physically, but most importantly, sinustain ng Diyos ang aking kalakasan spiritually. God sustained Joshua. God sustained Caleb. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung iisipin nyo yung span of years, kung paano sinustain ng Diyos si Caleb, maaring ang nakikita po natin is the age, is the strength. But deeply, yung pagsunod niya sa Diyos ang dahilan kung bakit na-sustain ang kanyang physical na kalagayan. Kaya kung susunod lang po tayo kung paano tayo i-uphold ng Panginoon, maaabot natin ang ating goal. Maaabot natin ang kagustuhan nating mangyari sa ating pong buhay. God is a sustainer. He's the one that upholds us. He is the one that maintains us. Then lastly, not just only God is our sustainer, but God is our torch bearer. God is our torch bearer. Kapatid, kung papansinin niyo po,
Alam natin kung saan natin matatagpuan in this passage ang Diyos bilang sustainer. In verse number 12, you will see how God is being the torchbearer ni Caleb sa kanya pong buhay. Ano po ang sabi po dyan? Drop down sa last part. Sabi po dito in verse number 12, if so be the Lord, if so be the Lord will be with me. Notice that phrase, brethren. If so be the Lord will be with me. Alam ni Caleb na sinustain na siya ng Diyos. Pero hindi dumating sa punto ng buhay ni Caleb na sinabi niya, sinustain na ako ng Diyos. I can do everything na. Thank you. Panginoon, salamat. Diyan ka muna ha. Gagawin ko na yung dapat kong gawin. No. Alam ni Caleb na pwede niyang ma-drive out, matalo ang mga Anakims at mapasok ang fenced city nang sa kanya lang. Bakit? Nakita niya kung paano sinustain ng Diyos ang kanyang kalakasan. But hindi yun ang naging issue sa buhay ni Caleb. Sabi ni Caleb in verse number 12, if so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out as the Lord said. Alam niyo po ba pag sinabing torchbearer? Torchbearer is a person who leads others in working toward a valued goal. What's Caleb's goal? Give me that mountain. That's his goal. Alam ni Caleb, sa lugar na yan, delikado. Alam ni Caleb na may mga haharapin siyang obstacles, may mga hindrances dyan sa lugar na yan. But his goal ay mapasakan niya ang pinangakong lugar sa kanya ni Moses. As the Lord spake unto Moses, of course. Alam niya, that is inheritance. That is his inheritance. That mountain is mine. Give me that mountain. That's the goal. Alam ni Caleb na kung siya lang, pwedeng kaya niya. Bakit? Yung edad niyang 85, abay sing lakas pa rin ng 45. Sinong hindi pwede magsabi na, kaya ko to? Kung kaya kong mapatumba ang mga armies ng kalaban namin noon, ng 45 years old ako, na may ganun akong kalakasan, the same strength na meron ako ngayong 85, kaya ko pa rin yan. Pero hindi po doon nagtiwala si Caleb. Sabi ni Caleb, I have that kind of strength? Yes. Totoo. Meron akong ganung lakas. God sustains me physically. Spiritually, oo. Pero sabi niya, hindi ko hahayaan na papasok ako sa mountain na ito nang hindi ko kasama ang aking torchbearer. Bakit? Torchbearer is the person who leads towards your valued goal. Towards, ibig sabihin po, direct. Kasi kung si Caleb lang ang maglalakad, fenced city, baka ma-distract siya. Baka hindi niya na makita yung goal niya. It's because of the hindrance. Sabihin na natin natalo niya yung fenced city, lakad. Anakim. Another obstacles, another hindrance na nagbablock saan? Sa goal niya. Maaring pag yung si Caleb lang ang naglakad mag-isa, using his strength, baka, sige na nga, 85, tanggapin ko na, hindi ko na kaya yan, alis na ako. Nakalimutan niya na yung goal niya. Kaso ang problema, kapatid, nakaabot siya sa goal niya. Bakit? Kasi habang naglalakad si Caleb, hindi po hinayaan ni Caleb, that is his goal, makaakyat ako, hindi siya naglakad mag-isa. Meron siyang torchbearer na kasama. Torchbearer, si Caleb. Lakad tayo, Caleb. Panginoon, may Anakim. Ako, bahala dyan, maniwala ka dyan. Malalaki lang yan, pero bakla yan.
Panginoon, may pader. Maniwala ka dyan. Akong bahala dyan. Pader lang yan. Kinakatakutan mo. 3 lang. Konti lang ang kapal niyan. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Torch bearer. Panginoon, huwag ka na kasing tumingin. Nandito na nga ako nagli-lead papunta sa goal mo eh. Kaya nga po si Caleb, by the grace of God, nakarating po siya sa kanyang goal. Napasa kanya ang Mount Hebron. Napasa kanya yung mountain na kanyang sinabing, give me that mountain. He achieved his valued goal. Why? It's because of the torch bearer. Thank you, sir. It's because of the torch bearer. Kung bakit, mga kapatid, kung bakit po natin, dito po, tinan niyo po, this statement shows, if so be the Lord will be with me. That statement right here shows that Caleb allowed God to lead the way in order for him to achieve his valued goal. You know what's the problem and what's our problem today? We are trying to always lead the way instead of God. Sinusubukan natin na maabot natin ang ating goal in our own way. Maliwanag pong mensahe kanina. Sino po ang nagpapander ng ating lalakaran? Sino po ang nagfa-flatten ng ating dadaanan? Maaring lubak-lubak mo yung makita, pero Diyos, as your torch bearer, ang maglalatag ng red carpet dyan. Kaya nga, ang problema po, kung bakit we did everything, ginawa na po natin ang lahat, pero hindi pa rin tayo makatungtong sa ating goal. What's the problem? The problem is we are always trying to lead the way. Panginoon, salamat sa lakas na binigay mo, mauuna na ako. Ito yung goal mo, pero dito ka papunta. Ito yung goal mo, pero malapit ka na sana sa goal mo, pero bigla kang gumanon. Hindi ka nakarating sa goal mo. Why? It's because you left the torch bearer. You left the person who will lead you towards directly to your goal. Directly to your valued goal. You know what the value means? It means precious. It means very important. Yung mga importanteng bagay sa buhay po natin, kung bakit kadalasan hindi po natin ito naaabot, it's because we left our torch bearer and we act na tayo ang torch bearer. Torch bearer, pag sinearch nyo po yan, you will see a person that is holding a torch. Pag sinabi po nating torch, ito po yung may apoy sa taas and kawayan or anything stick na basta ang ano niyan is apoy. Yan po ang magsisilbing ilaw nyo sa lugar na hindi nyo po sigurado. Kung wala kang torch bearer, baka maligaw ka. Kung wala kang torch bearer, baka ma-distract ka. Kung wala kang torch bearer, baka matakot ka. But yeah, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Sino po yung tinutukoy ni David po doon? His torch bearer. Walking in the valley of the shadow of death, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. In this present wicked world, kapatid, kung ang goal mo is maging bahagi ka ng anumang gawain ng Panginoon, hindi mo maa-achieve yung valued goal mo if you will not allow your torch bearer to lead the way. That's why you are afraid. Panginoon, gusto ko po mag-involve. Nakita ko po yung Tarlac. Yung pamilya ko, kahit hindi ko po makita yung mga anak ko during lunchtime, kampante ako. I know we are in the same compound na malayo sa mga worldly things. I know that my sons and my daughters are safe.
Safe ang pamilya ko. Nakita ko po yung Tarlac. Panginoon, ngayon nagre-raise si Pastor. Gusto kong maging bahagi. That's my goal. That's your valued goal. But you will never achieve that goal if you will always try to lead the way. Hesitant ka. Ano ba naman? Nakakailan linggo na to si Malakay Napupuruhan na sa akin to Pag akyat ko talaga sa langit, sasabihin ko, Brad, in-offend mo ko. Nakakailan linggo ka na. Pero kapatid, kung ang goal mo is to have an involvement every time na may pagkakataon ka sa gawain ng Panginoon, just allow your torchbearer to lead the way. Allow your torchbearer. Young people, ano man ang gusto mong marating sa buhay mo, allow the torchbearer to lead the way. Allow the torchbearer na dito ka pupunta. Ito yung goal mo. Halika, sama ka sa akin. Directly, dadalhin kita sa goal mo. Wala na tayong pasikot-sikot. Diretso lang tayo sa goal nyo. Allow your torchbearer. Fathers, if you want your family to fully get involved sa ministry ng Panginoon, allow your torchbearer to lead your family. Allow the torchbearer ang magsabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa iyong asawa, ano ang dapat mong gawin sa iyong makulit na anak, sa iyong pasaway na anak. Allow the torchbearer to dictate everything because that simply shows na siya po ang nagdadala po sa atin. Kapatid, hindi po tayo ililigaw ng Diyos. Hindi po tayo ililigaw ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, huwag po nating sikapin na tayo po ang mag-lead ng way. May I remind you tonight, let us allow God to be our torchbearer for us to achieve our most valued goals in life. Di mo ba mga kapatid, ano po sabi ng Book of Proverbs? The desire accomplished is what? Sweet to the soul. The desired accomplished is sweet to the soul. Mas maganda, kung gusto nyo po na yun ang mangyari, mas maganda na i-allow po ninyo ang torchbearer po ninyo to lead the way. Kaya nga po, anuman ang present condition nyo po ngayon, what you are right now, it's because you allow the torchbearer to lead you. Young people, yung itsura mo ngayon, young people, kung ikukumpara mo yan sa dati mong itsura, ngayon panay post ka na Talagang yung picture mo ilalagay mo dito, and then you will like, can we skip to the good part? Ang bihira naman talaga. Biglang pogi. You know what's the reason? You know what's the reason, young people? It's because you allow the torchbearer to lead you. You allow the torchbearer to lead the way, young men. You allow the torchbearer to lead the way, young ladies. At para po sa mga magulang, kung bakit yung iniluluhod mo gabi-gabi, iniiyak mo sa Panginoon gabi-gabi, ay katabi mo ngayon. Kasama mo tatay na nag-aasher. Nanay, kasama mo ang Sunday school teacher. It's because you have the torchbearer. And who is that torchbearer? That's my God. That's my God. Ipagmalaki mo, kapatid. Ipagmalaki mo yung torchbearer mo. Ipagmalaki mo yung isang persona na meron ka. Yung isang bagay na meron ka. Na nagdala sa iyo sa kaayusan, and that is your torchbearer. Naabot mo yung goal mo sa buhay mo, it's because of your torchbearer. Naabot mo lang, hindi ka nahirapan. Naabot mo lang by the grace of God, hindi ka napahamak. Well, praise the Lord. It's because of your torchbearer. Now, brethren, as we heard this message, let us look now on our present condition.
I'm talking about try to take a look at yourself right now. And you will see that indeed, God is a sustainer. God is a torchbearer. Now, you think, kaya mo na ngayon isigaw yung dahilan. Kaya mo na kaya ngayon ipagmalaki yung pinagmamalaki ni Caleb. Kaya mo na kaya ngayon magmalaki. Kasi sabi ko po sa inyo mga kapatid, if you cannot shout, "That's my God," if you are not proud of your God, then something is wrong with you. Have you ever noticed na kung yung mga wala namang dapat ipagmalaki, sila pa kung ano-ano ang sinisigaw sa kalsada? Yung mga wala namang dapat ipagmalaki at yung pinagmamalaki nila ay hindi naman tama, pero sila yung mga malalakas magmalaki sa kalsada. Pero yung mga anak ng Diyos na may dapat ipagmalaki, tahimik. 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 But we all know, kapatid, that we have a sustainer God. Amen. We all know that we have a torchbearer. Amen. Then it is time for you to be proud and say, "That torchbearer, that sustainer, that's my God." You can boldly say, "That's my God, and I love Him. That's my Jesus, and He died for me, for all." My God. It is time, brethren, it is time para hindi tayo matakot na gumawa ng isang bagay para sa Panginoon. Para hindi tayo matakot at mag-alinlangan na maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Be proud of your God. Be proud of your God and know more your God. Dakilang Diyos sa mabanal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe po na aming narinig. Panginoon, forgive us for sometimes we forget who you are in our life, O God. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran kung minsan po namin nakalimutan kung ano po ang kaya niyo pong gawin sa aming pong buhay. But thank you for the life of Caleb, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Caleb, na pinatunayan po niya, Panginoon, that you are our sustainer. You are our torchbearer, O God. Speak to the hearts of the people, O God, na nakaluhod po sa inyong harapan po ngayon. Thou knowest my heart, Thou knowest kung ano po, Panginoon, ang gusto ko pong paratingin. So that whatever it is, Panginoon, na ipapagawa niyo po sa amin, upang kami po ay maging bahagi na inyong gawain, hindi po kami mag-aalinlangan sapagkat kilalang kilala po namin kayo. Just like Caleb, despite of his age, despite of those things na nakaharap sa kanya, he have the courage to say, "Give me that mountain." Nawa, Panginoon, yun po ang makita po namin. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. Dakila namin Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Brother Maggie to give us your message this evening. Oh Lord, thank you, Heavenly Father, for being our torch bearer. Be real to us, Lord God. Make us conscious, Lord, of your presence in our lives. Help us, Lord God, not to look for you in the noisy, confusing environment that we find ourselves in.
Wala po kayo, Panginoon, sa ingay ng aming paligid, sa apoy, sa hangin, sa bagyo. Help us, Lord, to be conscious of that small, still voice of you talking to us. Naway, Panginoon, maintindihan po namin, kayo po ang nangunguna sa lahat ng lalakaran po namin, Panginoon. At siyang maging dahilan na kami ay maipagmamalaki, maitaas po namin kayo, Panginoon. Because you are our torch bearer. At wala po kami marating, Panginoon, without you going ahead of us. Oh Lord, we love you, Heavenly Father. Your people are approaching you this very moment, Lord, in prayer. Answer their prayers, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin. Bless the evening, Lord. We love you, Heavenly Father. Cleanse us from all of our sins. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen.